Narito pong News TV Quick Response Team sa Camp Nacar dito po sa Quezon para po sa latest kaugnay pa rin ng investigasyon sa engkwentrong naganap sa pagitan po ng mga otoridad at mga hininalang miyembro na Gun for Hire Group. 13 po ang napatay sa engkwentrong ito, kabilang po ang ilang opisyal ng PNP at mga tauhan po ng militar. At ang inyo pong napapanood ay kuha po ng Gemini News stringer na si P. Bacunyo. Ilang saglit po pagkatapos po ng engkwentro at makikita nyo po na yung iba, yung mga biktima po, yung mga nasawi sa engkwentrong yan ay nakahandusay pa sa mga sa kalsada habang patuloy na iniimbestigahan ng scene of the crime operatives. At ito nga po ay sakay ng dalawang Montero Sport na naharang ng mga otoridad at sa initial na report ay nagpaputok, kaya po ginantian din naman ng putok ng mga otoridad. Samantala, matagal na raw po minaman ng mga otoridad ang galaw ng grupo na napatay sa shootout, pero malaking palaisip pa sa mga otoridad kung bakit naroon sa grupo ang ilang miyembro ng PNP at AFP. Narito po report ni Jamie Santos. Nakahandusay pa ang mga dugwang bangkay ng 13 hinihinalang miyembro ng Gun for Hire Syndicate ng datna ng GMA News sa Atimonan, Quezon. Yan ay matapos ang engkwentro ng grupo sa mga otoridad pasado alas 3 ng hapon kahapon. Sa ulat ng pulisya, 2 itim na SUV ang napadaan sa isang checkpoint sa Maharlika Highway sa Barangay Lumutan. Pero imbis na huminto para sa inspeksyon, binaliwala at nagpapatok pa umano ang mga sakay ng naunang SUV sa mga nagbabantay ng checkpoint. Dito na raw sumiklab ang barilan. Wala pa raw 5 minuto ang itinagal ng bakbakan. Dead on the spot ang 11 at 2 naman ang dead on arrival sa ospital mula sa hanin ng umano'y sindikato. At napag-alamang ilan daw sa kanila ay miyembro ng PNP at AFP. Base yan sa mga ID na nakuha mula sa mga bangkay. Matagal na raw under surveillance ang grupo na nag-ooperate umano sa mga karatig lalawigan. Ang inaalam ngayon ay kung bakit may mga kasama silang mga alagad ng batas. I coordinated to the possible assignments of this personnel. At may mga confirmations tayo na nasa active duty nga yung iba. Meantime, I will hold their identity so that until we complete the investigation. May na-recover ding 12 short firearms, isang M14 at isang baby Armalite mula sa mga sasakyan ng grupo. Kung di raw katatapos ay posibleng tutulak pa lang sa isang operasyon ng mga napatay ayon sa mga otoridad. Nagpapagaling naman ngayon sa ospital si Police Superintendent Hansen Marantan, team leader ng checkpoint. Nakaisa-isang sugatan sa engkwentro mula sa hanay ng mga pulis. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Jamie Santos, GMA News. Kanina po nakausap din ng GMA News ang ilan sa mga kaanak ng mga napatay sa shootout na yan at tama rin po nilang itinanggi na miyembro po ng Gun for Hire Group ang mga napatay. Pero sa puntong ito po, makakasama po natin si Senior Superintendent Valeriano De Leon, Provincial Director po ng Quezon PNP. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon naman, Jinky. Apo. At yung pong initial na information na tanggap ng pulis, bakit po kayo naglatag ng checkpoint? Ano po yung nakabot sa inyo? Ang nakaabot, binigyan kami ng informasyon ng intelligence community. Apparently, this have been a long project of the intelligence. At nakatanggap nga sila ng very reliable information that a large group of fully armed men are traversing the long stretch of the province of Quezon. So we were informed, nag-coordinate po ang regional headquarters at naglatag po sila ng checkpoint doon sa madadaanan. Doon sa pagpapahinto sa kanila, sa madaling sabi, nauna po silang nag-open fire doon sa ating mga kapulisan, hitting one of our officers in the person of Colonel Hansel Manantan. At dahil nga dito, natumba siya, he was immediately evicted from the crime scene and immediately, because of the provocation, nagkaroon ng exchange of fires, leaving 11 dead on the enemy side at injured yung isa sa atin. Now, yung dalawang survivor was immediately extracted from the crime scene. Tinakbo po sa pinakamalapit na hospital. At yun nga, sinawimpalad because the attending physician declared the two suspects dead on arrival. Apo, ngayon nagsimula na po yung investigasyon ng PNP Quezon. Ano pong update dito sa mga nakilala na mga pulis at mga sundalo po dun sa panig po ng mga nakaengkwentro nyo? Well, as investigating body, nakipag-ugnayan po tayo doon sa Kalapit region, at nakausap natin ng kanilang mga senior officers.
Well, they admitted that these three guys, itong mga may mga pangalang nabanggit, ay active sa organisasyon. And the officer is the camp commander of Mimaropa. Kami rin po na tumulak doon sa lugar. Kasama ko ang aking regional director sa katauhan ni Chief Superintendent James Melad. At nagulat din kami at namangha at mayroong mga involved na o kasamahan ng grupo na nasa active na serbisyo. Doon po sa grupo na yon, na pinpoint nyo po ba yung sinasabi nyo po na talagang miyembro ng Gun for Hire o yung mismo talagang sangkot malalim yung involvement sa Gun for Hire group na yun? Well, let us not be very specific on the Gun for Hire. No? Labi na lang natin apparently they're involved in nefarious activities. Only the intelligence community could attest this because this is their project. No? Yung local police lamang nag-coordinate sila at binigyan po natin sila ng assistance. Apo. Hindi ba nagkaroon ng pagkakataon na parang malakas din po yung pwersa nyo, napasuko yung iba para mas naka-extract pa po ng impormasyon? You know, in the crime scene, if you have been there, meron pong presensya ng Army, no? Ng Philippine Army. Nandun din po yung kanilang truck at obviously they are incomplete and wearing the appropriate attire. Kaya nga namangha kami at bakit sila pa ang naunang bumaril, considering na nakikita nila na this checkpoint is already a composite checkpoint na kinatatauhan ng pulisya, intelligence community at ang ating Philippine Army. Opo, yung mga sasakyan, yung mga baril na nakuha na establish na ba na kung ito'y pag-aari ng ilan sa mga napatay o nakaw o illegal That is po? the subject of our progress report. Mamaya, Jinky, baka makukuha mo yung pag-aari nun. Pero bibigyan na po kita. 14 firearms were recovered. Dalawa dito ay mahahaba. Yung isang baby Armalite is licensed to a certain Viximan. And then yung isang long firearm na M14, ito ay naka-issue galing sa Camp Crame kay Colonel. Yung opisyal na nabanggit. At yun nga, yung 12 naman na short firearms is a matter of the verification ongoing. No? Meron na tayong mga initials. Yun po yung dinadraft natin ngayon na re-report natin sa ating mga opisyalis sa taas. Opo, may mga grupo ho kasi gaya ng Tanggol Kalikasan, environmental group, na sinasabi nila yung isang napatay doon, kilala po nila, ina-test nila na mabuting tao. So, ano po reaction nyo doon? They have their own story. Ang sa amin lamang po, we are confined to what happened. Ano? There is a group that is being worked into by our intelligence community, fully armed men ito. At yun nga po, kasama yung environmentalist na binabanggit ninyo, kasama doon sa grupo na yon. Ito po ay may darating po na fact-finding committee na inutusan po ng ating mahal na Chief Philippine National Police, si Director General Alan Purisima, para magsagawa ng masusing investigasyon at alamin ang mga tunay na pangyayari doon sa crime scene. Sir, panghuling salita na lang po. No? Meron din po mga usap-usapan, mga impormasyon na yung isa pong napatay, kamag-anak po ng isang mataas na opisyal ng Aquino administration. Hindi ko nalang babanggitin ko sino. Pero meron ho ba kayong ganong impormasyon din? Doon sa mga personalities, hindi po tayo makakapag-reveal kasi po trabaho ito ng intelligence community. Nangyari lang po ito dito sa lalawigan ng Quezon. Kaya kami po ay tumutulong lang na ilabas ang katotohanan sa pangyayaring ito. Apo, panghuling salita po, ano po yung maasahan ng publiko o aabangan pa ng publiko? Sana po itong malalapit na gun ban ay let us respect the call of the law. Huwag po tayo magdadala ng baril kung wala po tayong kaukulang permission na magbubuhat sa COMELEC. At lalong-lalo na kung ito ay hindi covered ng lisensya. Meron pong proyekto ang ating mahal na Chief Philippine National Police na ipinapatupad ng ating Regional Director na hikayatin ng ating mga tao, mga kandidato at mga nakaupong politiko
na i-deposito only to commit a safe and fair and peaceful election. Apo, maraming po salamat. Maraming salamat, Jingy. Si Senior Superintendent Valeriano De Leon, ng Provincial Director po ng Quezon PNP.